um, napakahaba nung debate ni Marcolita at saka Pangilinan. At parang lumabas doon yung kahinaan ni Kiko Pangilinan with regards to expressing his logic. Nakikita na natin yung qualities na nating mga senador. Ito naman si Kiko, matagal na yan nandyan sa Senado at parang kulang yung pag-analisa niya sa mga nangyayari sa ating bansa. So, before we start, magsisimula tayo with some very relevant topic na naaninag natin, na pakinggan natin sa araw na to sa ating Senado at sa Kongreso at na mga ibang balita pa. So ang pag-uusapan natin ngayong gabi na to with regards to the West Philippine Sea, yung pagkaroon ng debate between Kiko Pangilinan and Senator Rodante Marcolita. Then we will also discuss yung nangyari sa Kongreso with the same subject with regards to the PCG, the Philippine Coast Guard, Tariela, and yung caricature na yun ang dyan nagsimula ang kaguluhan na ginawa ni Tariela. So, before we start, gusto ko lang sanang ilambing ng konti sa inyo na paki-press that like and then try to share this video to your friends, and most of all, very important of all, is to subscribe for doon sa mga bagong viewers. Kung napadpad kayo dito sa Justin Talk News PH, maraming salamat at I'm hoping that you will subscribe and then ring that notification bell so that anytime that I have a broadcast or I have another episode, political commentaries and opinion, you will be easily notified. So yun nga ang topic natin, yung very lengthy discussion na nangyari in between Senator Kiko Pangilinan and Rodante Marcolita. Diyan sa thumbnail natin or yung title natin na ang dahilan na hindi talaga na-develop ang West Philippine Sea natin or yung part ng exclusive economic zone natin ay yan dahilan na mga dilawan. Dahil yan sa kaguluhan na pinopromote ng mga dilawan. Kasi itong sigalot dyan sa West Philippine Sea, hindi yan nagsimula ngayon o sa kapanahonan ni President Duterte, na nung kapanahonan naman talaga ni President Duterte, he tried very hard to have smooth diplomatic ties with China at talagang inayos niya yung gulo dyan, sigalot dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, nagsimula ito doon sa standoff dyan sa Scarborough Shoal. Kung naalala natin, nagkaroon ng standoff dyan kasi gustong hulihin ng Philippine Coast Guard yung nangingisda ng mga Chinese fishermen dyan sa Scarborough. So ang nangyari, tinulungan sila ng Coast Guard ng China. Pinigilan ng mga Chinese Coast Guard na madakip yung kanila mga fishermen. So, the immediate reaction naman na wala sa hulog ang ginawa ng presidente na si Noynoy Aquino
ay nagpadala ng gray ship or navy ship or naval ship o battleship diyan sa Scarborough Shoal. Ngayon, nagpadala rin din ang China the same way na mas malaking gray ship or navy ship. So nagkaroon ng standoff. Sa ano nangyari? Ang Secretary of National Defense noon ay si Albert Del Rosario, kapanahonan ni Noynoy Aquino. Ang nangyari, merong direktiba itong si Del Rosario na i-pull out yung Navy ship natin. Nag-usap sila sa China. Sabi ng US, kasi nag-intervene yung US na State Department, na nag-usap na kami ng Chinese counterpart na i-pull out yung Navy ship, gray ship nila. So, tumawag si Rosario. Hindi ka malaman kung alam ni Noynoy Aquino yung pagkakataon na yun. Kasi pinull out ng Navy yung kanilang gray ship. So, ang nangyari, pinasok na yung Scarborough Shoal ng mga Chinese Navy. Ang pagkakamali, ba't pinull out mo? Ba't pumayag ka na mag-pull out dyan? Na nandyan na tayo ang nangunguna, tayo rin ang umatras nung kapanahunan na yun. So, nangyari, hindi na tayo nakabalik doon. Hinarangan na tayo ng China. O, di ba? Kung hindi pa tayo umalis, till kingdom come, doon na tayo. Stand off tayo. Until magkaroon ng diplomatic talk. O, so, hindi nga nangyari yon. Kaya, nagkaroon ng arbitral case na sa The Hague, Netherlands, at nagdesisyon naman ang International Court of Justice na i-award sa atin ang EEZ na yan, Exclusive Economic Zone, na 200 miles from our archipelagic baseline. So, na-award sa atin, but still, hindi ni-recognize ng China dahil wala namang military function ang ICJ, yung nagbigay sa atin ng yung arbitral award na yan. Walang siyang hindi niya pwede i-enforce na paalisin ang China. So, nakuha ng China talaga yung Scarborough Shoal. Kaya nagkaroon ng mga binalik ko lang yung pangyayari na naalala ko. So, nagkaroon nga ng iskandalo dahil si Trillanes ang naging backdoor negotiator para masettle yung problema na yon. Nawala rin naman nangyari. Maraming nagdududa na iba nga yung ginawa ni Trillanes doon, na instead na aalis ang China, lalong nagtayo ng island doon. Malapit doon sa Scarborough Shoal na nagiging military installation na ng Chinese Army. So, nakapagduda yung pagpunta ni Trillanes doon sa China. So, yun ang history. Kasama pa nga niya yung ambassador doon na si Brady, babae na ambassador natin sa China, na nangyari ay pinigilan daw, nag-take note kung anong pinag-usapan. So, there was something na nangyayari na labag sa batas, labag sa ating interest. So, yun ang nangyari dyan. Kaya pinalandakan natin yung arbitral. Hindi rin yan complete victory natin. Kasi nagpunta doon, tayo nagbabayad ng napakamahal, ilang millions yun in dollars sa mga abogado na doon sa na yon, trial na yon. Pero ang nangyari, ang China hindi sumipot. So, tayo lang nandoon, binigyan ng desisyon,
Yun na yung arbitral award na nandito sa atin na pinalandakan natin na tayo ang panalo na hindi naman ni-recognize ng China. Ngayon, itong debate ni na Senator Kiko Pangilinan at saka ni Senator Dante Marcolita, napakasimple lang ng gusto ni Senator Marcolita na binigyan nila ng other meaning na si Senator Marcolita daw ay dinipinsahan yung posisyon ng China. They mention about the 9-dash line. Wala namang sinabi si Senator Marcolita about 9-dash line. Meron lang claim ang China na hindi naman yan ni-recognize na UNCLOS at saka yung arbitral, yung sa Hague na ICJ. So, ang nangyari, sabi ni Marcolita, hindi yan ang purpose sa pagsalita ko dito sa hearing na ito. Kasi merong resolution nga that they are condemning na sponsored by Kiko Pangilinan at saka ni Risa Hontiveros at yung maraming ang pumirma condemning the Chinese ambassador doon sa mga sinabi niya after nung persona ng grata na linabas ni Tirong Sulto. Na ininsulto daw si J. Tariela ng mga Chinese personnel ng embassy at ang yung spokesman ng China. Spokesman ng embassy ng China dito sa Pilipinas. So, ang sabi ni Senator Marcolita, ang purpose niya na magsalita with regard to the West Philippine Sea is to strengthen ng ating claim dyan sa pamamagitan ng pagkaroon ng mapa. Yung official na map nagawa ng isang department natin na dapat yun ang gumagawa ng mapa para dyan sa West Philippine Sea. Kasi yun ang sinabi ng International Hydrographic Organization na kailangan talaga natin mag-submit ng official na mapa na isa-submit natin dyan sa organization na yan at saka sa UN. Convention of the Law of the Seas. So, sa UNCLOS. So, hindi natin yan nagawa. 2012 pa yung batas na yan, pero hindi pa rin natin nagawa. 12 years na. Ang sabi na Risa Hontiveros na nagawa na raw yan, pero wala pang IRR. Kaya hindi pa natin masubmit. But, hindi daw yan kailangan. Bakit hindi kailangan? Para kang bumili ng lupa na walang titulo. Gusto nilang ipaliwanag na tama na yung sinabi sa may 3 batas na pinasa, kasama na yung maritime zone law natin na nagsasaad dyan sa boundary natin. Pero walang mga coordinates. Ang gusto mangyari ni Senator Marcolita na magkaroon talaga tayo ng official na map dyan sa West Philippine Sea para alam natin kung anong boundaries, meets and bounds ang tawag niyan. Kung saan ba talaga ang coordinate niyan. Kung saan ba yung sa atin, anong lugar niyan. Hindi lang yung sinasabi ng ng UNCLOS na 200 nautical miles from our archipelagic baseline. Mag-sukat lang tayo. Of course, plus yung 12 nautical miles na territorial sea natin, plus 25 na parang easement, then 200 plus 200. So yun ang sakop ng exclusive economic zone natin. Pero yan, may problema pa nga na tinitik up ni Senator Marcolita. So ang dapat, meron talaga tayong boundary. Parang lupa na may tamang sukat na ito dapat sa atin. Yan. At yan ayaw i-recognize ni na Pangilinan at Risa Hontiveros na hindi na raw kailangan. Ba't hindi kailangan?
importante nga yan para alam natin kung anong dinipinsahan natin. Bakit parang ayaw ninyo? Dahil nga yung minority ang nagsasuggest niyan, ayaw na tanggapin? O gusto lang ninyo na patuloy ang kaguluhan dyan? O. Ngayon, maraming sa presentation ni Senator Marcolita, marami tuloy na-expose na kahinaan ng pag-manage natin dyan sa West Philippine Sea. Aside from the fact na wala siyang official na mapa, no? So hindi pa yung ma-recognize internationally kung saan ang boundaries. Meron palang part dyan, yung tinatawag nila na KIG or Kalayaan Island Group, na outside ng 200 nautical miles natin na EEZ. So paano na lang yun? Dahil nga dyan sa arbitral hours natin, nawalan tuloy tayo ng mga islands. Oh. Meron dyang islands na tulad ng Pugad Island, yung Kalayaan Group of Islands, outside na pala yan sa 200 nautical miles na iisin natin. So anong gagawin natin? Kasi hindi na-recognize ang KIG na may ibang EEZ. Hindi siya recognize. So ang tawag niyan high seas na siya, nasa high seas sa labas na ng EEZ natin. Dahil dyan sa arbitral award, nawala tuloy yung mga island na yan. Sabi ni bawal sa UNCLOS yan na ang island na kiniklaim mo ay nasa high seas o wala na sa EEZ nyo. So sabi ni Senator Marcolita, ito nga, dapat magkaroon tayo ng official na mapa para alam natin kung anong gagawin natin dyan sa mga island na occupied na natin outside of our EEZ. So, may katuwiran si Senator Marcolita na hindi naman matanggap ni Kiko Pangilinan for whatever reason he have. Sinasabi pa na doon sa presentation niya na ini-encroach daw ng China around 500 square kilometers ng West Philippine Sea, na hindi naman totoo dahil ang actual na area ng West Philippine Sea is only 381 square kilometers. So palpak na siya doon. Di ba? Tapos marami din doong mga island doon sa claim natin na na-encroach ng Malaysia. Pero ang doon sa arbitral award, hindi na natin kiniklaim. Sabi ni Senator Marcolita, bakit pinabayaan natin na mapunta sa Malaysia? Di ba? Tapos galit na galit sila sa China. Ang dami pala nating mga islands na kinukuha ng Malaysia. So, talagang gusto lang nila magkagulo ang Pilipinas at ang China. Madali naman nating i-analyze yan dahil sa udyok ng CIA, ng USA. Kaya yung si Tarila, tauhan ng CIA yan. Kahit anong gagawin mo, talagang susunod yan nila Powell. Kaya talagang magulo ang sitwasyon na dadalhin nila diyan. Hindi nila iisipin yung development sa area na yan. Ngayon, pinakita ni Marcolita, between China and Vietnam, mas grabe pa dyan sa Paracels. I think 2015, nagkagulo dyan, nagkabarilan, nagkabanggaan ng barko, merong patay, may nasunog pa na barko ng Vietnam. But still, meron silang overlapping claims din. Bakit nagkaroon ng development? Alam ba ninyo yung oil and gas exploration dyan, kung ilan ang existing ngayon? 70 to 80 explorations ang nangyari dyan sa area na yan. Meron ng functioning na mga exploration o gumagana na mga oil and gas exploration. Sa Malaysia, 70 to 80.
pareho sa Vietnam. I think 70 lang. O mas marami yung Vietnam, around 80. Sa Pilipinas, 8 lang. Kasama yung Malampaya. 8 lang ang meron tayong exploration. So, napakalaki ng disparity. O, ang China, mas mababa nga sa Vietnam. There's around 60 lang. 60 or 50 na explorations ang nandyan for oil and gas. So, sa Pilipinas, bakit ganun? Noong kapanahonan ni President Duterte, nagkaroon na ng agreement dyan, pero hindi lang na-finalize na punta ng panahon dahil pinipigilan. Maraming negosyante, lalo na si Pangilinan, na may interest dyan din sa meron siyang isang energy company na nagpipigil na matuloy ang deal with China and the Philippines na 60-40 nga ang deal na sinabi ni President Duterte. Hindi yun natuloy dahil dinidelay ni DFE Secretary Tiriboy Locsin na alam naman natin American boy. Kasi ang kausap nila I think Pangilinan, yung energy company niya ay if not American ay European company. Yan ang gusto nilang ipasok dyan. So, yun ang nangyari dyan. So, ngayon, makikita natin, sabi ni Marcolita, sa laki ng revenue, ilang billions ang investment ng mga companies, Western companies yung iba, American companies na pupunta dyan para mag-explore. Tayo wala. Kaya naiiwan talaga ang development dyan sa West Philippine Sea na sana magbigay ng malaking tulong sa pag-lift up ng economy ng Pilipinas. Napabayaan yan dahil sa kaguluhan na gustong i-promote ng gusto ng mga dilawan, mga komunista, ni Tariela, ni Lizardo Tiberos, Kiko, at saka yung mga pumirma ng resolution na yan, parang hindi nila naisip. Sina Erwin Tulfo. Gusto nila magkagulo lang tayo sa China. Kasi noon, gusto nga nila magkaroon ng sigap-gira dyan sa area na yan. Yan ang gusto nilang magiging mag-stimulate ng kaguluhan para magkaroon ng gera dyan sa area na yan. Ngayon, nag-die down na yan dahil nga iba naman ang direksyon ng ang policy ni President Trump. Hindi naman yan ang gusto niya mangyari. Gusto niya magkaroon lang ng magandang ekonomiya between China, between business relation with China, economic relation. So, nawala na yung interest na yan nung pumasok si President Trump. Nung kay Biden talagang wala silang ginagawa kung hindi uudyukan. Uudyukan ang China na talagang gagamit ng puwersa para magkaroon ng reason na mag-take over ang US para magkaroon ng kaguluhan dyan. Mag-ignite ang isang gera dyan sa area na yan. So, wala silang intensyon na ma-develop yung area na yan. Nakikita mo naman sa pananalita ni Kiko Pangilinan na gusto lang talaga niya na kaguluhan. Ayaw nila ng diplomasya. Marami daw diplomatic protest. Pero wala namang pag-uusap na matino. Yung si Tariela naman, isa Coast Guard personnel. Hindi naman yan military. That's a civilian arm of the DOTR. DOTR yan. Hindi yan military. Kaya nagtataka ako bakit dinipinsahan ng milita. Alam ba ng AFP? At saka ng National Defense kung anong ginawa ni Tariela. Dapat ba yan gagawin ng isang civilian na uniform personnel sa isang presidente na ibang bansa? Meron ba siyang karapatan? Ang pagkakaalam ko, ang presidente lang natin ang the only architect na hawak ng foreign relations. Kaya nga nasabi na yan ng Secretary ng Foreign Affairs na nagagalit din naman sila na
kinukutya nila yung foreign affairs na ano daw, unpatriotic. O ito doon naman sa Kongreso, nagwawala naman si Rufus in defense of Tarila. Alam man yung ginagawa ni Tarila. Hindi naman niya trabaho yan eh. Umiikot sa mga school at kinukutya si Xi Jinping. Kinukutya. Gumagawa ng caricatures at sinasabi, pinasama pa yung mukha sa AI at sinasabing bully. Sino namang hindi magagalit yan ng mga Chinese? Inuinsulto mo ang ating presidente. Siguro kahit ako magagalit ako kahit na ayaw ko kay Bongbong. Kung ganyan, masasaktan ako niyan. Makita presidente namin yan. Kahit alam na rin nila na adik. Pero nakaka-insulto yan, di ba? So, tama lang yung sinasabi ni Senator Marcolita. Hindi yan sabihin na pro-China ka. Bakit pro-China? Gusto nga natin maayos yung West Philippine Sea para maprotektahan natin na mabuti, ma-develop ng gusto. To our advantage, economic advantage. Sila, gusto nila magkagulo para ma-sure up nila. Kasi yan mga finansya ng mga tulad ng national tawag nito, national sa US, yung kay De Rosario rin na think tank niya na ginagamit din para pagkukunan ng aid daw or support sa mga organization dito sa Pilipinas na anti-China. Di ba natin alam, na-discuss ko na to sa una kong mga vlog, kung gaano tayo ka-dependent sa China. Alam na natin. Talagang kawawa tayo kung magkaroon ng sigalot ng China. Kung sabihin ng China na pauwiin yung mga OFW, around 500,000 sa Macau, sa Hong Kong, at saka sa mainland China. Ilan ang mawala ng trabaho? Yung mga export natin ng mga agricultural products. Ang dami niyan. So kawawa yung mga magsasaka natin. Then yung mga raw materials natin galing China. Kasi sila nga ang number one partner natin with regards to sa economy natin. Kung magkaroon tayo ng sigalot, talaga tayong maapektuhan. Kaya, ito nga, mabuti na diniscuss ni Senator Marcolita with regards to the case of the West Philippine Sea dahil magkaroon na talaga ng awareness kung ano ba talaga ang problema dyan. Yung sinabi ni na lagi tayong binubomba, sabi naman ni Marcolita, hindi na kayo ayaw nyo bumili ng bomba. Si Senator Robin Padilla pala. Kung nagkaroon ng ganyan na binubombahan kayo ng tubig, gawin din natin yan. Ginawa yan ng Malaysia and Vietnam noon. Nagkaroon pa nga ng standoff in between Malaysia and China. Ba't sila patuloy ang negotiation with business relation with China? Lalo pang gumanda ang economy nila dahil sa magandang relasyon nila with China. Kasi China poured napakalaking investment sa Malaysia and Vietnam. Kaya tingnan mo na sila ngayon, naiiwan na tayo. Dahil nga sa masyado tayo nagpauto sa US. Ginamit tayo to our disadvantage. So, marami ring sinite si Senator Marcolita na marami naman tayong overlapping claims with Taiwan, with Japan, on Ryukyu Island. Ngayon ko lang nalaman na meron din na overlap lang din pala yan with Taiwan, Philippines, and Japan. Ryukyu Island pa, pero mga Japanese yata ang nanirahan dyan sa Ryukyu Island na yan. At marami pang islands dito sa Celebes Sea,
May claim ang Indonesia, may claim ang Malaysia, may Palau pa. May nag-claim din ang Palau. Pero wala namang ganyan na maggulo. Nagkagulo tayo. Tayo lang talaga ang gustong magkagulo. Ayaw natin makipag-usap. Bakit hindi yan nangyari sa kapanahunan ng Presidente Duterte? Di ba? Libreng nangingisda yung mga fisherman natin dyan sa teritoryo na yan, sa EEZ natin na yan. Sabihin nila, ang daming mga fishing boat, natural. Kasi, ano na sila advanced na sila. Marami na silang trawlers. At saka, yung mga isda, wala namang nationality yan. Di naman natin alam kung saan galing yung mga isda. No? Kaya hindi mo masasabi na sa'yo yan. Di ba? Kaya, itong problema na to, ultimately, nagkaroon ng malinaw na paliwanag si Senator Marcolita na baliktad naman kay Kiko Pangilinan, yung mga narrative niya, yung mga pronouncement niya, wala naman sa logic. Kung tatanungin siya ni Senator Marcolita, iba naman ang sagot niya, puro generalization, puro panira sa China. Kung gusto mo talaga maayos yung sigalot na yan at magkaroon ng kapayapaan sa lugar niyan at development, talagang magkaroon ng bilateral talk between DFA at ang foreign affairs ng China and the Philippines, at dyan na magsimula ang mga business dealings na gusto natin mangyari at ang development sa area na yan. So, tama lang yun, sinasabi ni Senator Marcolita. Dito naman sa Kongreso, nagwawala ito si Rufus Rodriguez in defense of G. Tarila. Alam mo si Rufus kung anong ginagawa ni Tarila? Alam mo ba? Yung gumagawa ng caricature. Na iniinsulto yung mga Chinese. Talagang magagalit ng mga Chinese niyan. At dinipinsahan din siya ni Libanan, Congressman Libanan, ni Irisi at saka si Marcolita Jr. ang nagdipinsa sa kanya. At sinasite doon ang importansya ng China sa ating ekonomiya. Kahit nasabihin mo na pro-China, hindi natin ma-deny na dependent tayo sa China, na hindi natin hindi alam ng iba kung gaano tayo ka-dependent sa China. Hindi ba? O sa raw materials na lang. O ngayon, nakita na natin nung nag-pull out ang China sa mga businesses dito sa Pilipinas, ano nangyari? Bagsak ang ating GDP. Walang nag-i-invest dito. So, ganyan ang sitwasyon ngayon with regards to dyan sa West Philippine Sea na magkaroon talaga ng mapa. So, we are hoping kung magkaroon ng regime change, magkaroon ng change in administration, and we are praying na mangyari nga ito with the coming of the new president, Vice President BP Inday Sara, Vice President Sara, na magkaroon ng changes ang policy natin with regards to the development of the West Philippine Sea. At sigurado ako, dahil nasimulan na yan ni President Duterte, maganda rin naman pakinggan na mayroong isang senador tulad ni Senator Marcolita na nagkaroon talaga ng in-depth analysis, in-depth study o research dyan sa area na yan. At meron nag-provide sa kanya ng mga very vital information with regards to development ng ibang mga countries na nakikita natin kung bakit talagang bagsak tayo. Yan na lang natural resources natin. Sana naman mapupunta sa atin ang kita diyan at makikinabang yung mga tao. Ang mga citizen tulad ng Brunei and other countries in the Middle East na
halos subsidized lahat dahil sa oil revenues nila. Tulad ng Qatar, UAE, diyan na nagbuhay, Saudi Arabia, Kuwait, puro ganyan yan. Ang economy nila, subsidized, kita nila sa oil, sa petroleum, petrodollar nila ay napupunta sa mga mamayan. Subsidize yung pagkain, subsidize yung pabahay, subsidize yung health, lahat binibigay ng company, lalo na sa Qatar at saka sa Bahrain ngayon. So, dahil nga oil-rich country sila, ang hindi lang gumagawa niya yung Venezuela. Kasi talagang parang si ano rin to, si ano gahaman din sa pera si Maduro. Ngayon, kung sana we'll have a regime change and papunta tayo dito, magkaroon ng development tayo na ma-develop ng husto yung West Philippine Sea, na alam na natin na marami palang natural gas dyan at saka oil deposits. At mas sa tingin ko, mas malaki pa yan with other countries, and even Vietnam, mas malaki pang area natin. That's around 381 square kilometers, and I think Vietnam is around 200 lang. Malaysia is around 100. Malaki ang nakuha natin dyan, aside from China. So with the discovery of the new oil deposits sa Malampaya, malamang meron talaga diyang malaking oil deposit, gas and oil deposit. Yung newly discovered is a gas deposit na ilang trillion barrels, ang ano niya, ang volume. So napakaganda kung marami tayong ma-develop, ma-explore na mga oil deposit areas dyan sa West Philippine Sea. Wala namang ayaw ng West Philippine Sea. Ilagay lang natin na official. Pride natin yan na meron tayong ganyang napaka mayaman na natural resources dyan sa karagatan na dapat natin i-develop. Hindi yan madala sa kaguluhan na gusto mangyari nitong mga komunista, si Tariela, si Risa Hontiveros, si Erwin Tolpo, ito si Kiko Pangilinan, mga dilawan at mga komunista. Hindi yan ang tamang direksyon para magkaroon tayo ng development. So, siguro hanggang dito na lang tayo para sa episode na to, at I hope meron kayong napulot na mensahe or knowledge about information about dito sa West Philippine West Philippine Sea natin, kung ano nangyayari dyan as of this time. So before leaving this channel, I would like to request na like naman, paki-share, and paki-subscribe, din paki-pindot ng notification bell. Then sa ating mga OFW all over the world, good day sa inyo. I hope patuloy kayong mag-patronize ng dito sa channel natin na Justin Talk News Page. So magandang gabi sa inyo lahat at God bless. Salamat po.